Matatagpuan sa Tabaco City ang RCB Crafts, isa sa 5 artisan sa napiling sumali sa Ambiente Expo sa Germany nitong Pebrero na kung saan ibinida nila ang kanilang mga world-class na produkto. Taong 2007 nang opisyal na nagsimula ang kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Rochelle Cabrero Briones at Ralph Candasa Briones na kung saan hinango ang pangalan ng kumpanya. Ani Rochelle, dekada 70 nang simula ng kanyang biyanan ang maliit na negosyong handicrafts. Nang pumanaw ang kanyang biyanan, ay nagpasya silang mag-asawa na ipagpatuloy ang negosyong ito. Nag-start kami local muna. So dito muna na mga nag-supply, nag-sample kami sa mga local, mga pasalubong center dito, mga local stores, and then syempre through the help of DTI. Yung DTI kasi yung parang sa amin, nag-push na mag-join ng nag-legalize, DTI name, and then nag-join sa mga trade fair. So yun ang sinasabi ko, from local dito, then we join regional trade fair, then after that, national trade fair. National trade fair, syempre nakakakuha na kami doon ng mga buyers, ng mga big buyers. Napalago nila ang maliit na negosyong ito at ngayon ay nakakatulong na sa mahigit 200 kababaihan. Umabot na rin sa mga malalayong barangay ng Tabaco City at mga karatig bayan tulad ng Malilipot, Kamalig at Tiwi, at maging sa ilang bahagi ng Camarines Sur at Sorsogon ang kanilang mga manggagawa at suppliers. Hindi tulad ng mga pabrika, ang sistema ng produksyon ng RCB ay home-based. Ang mga workers namin are housewives and then mga out-of-school youth. So ang workers namin are based sa mga home-based. We supplied to them the materials, then after nun, ibabalik sa amin, we do here the finishing, yung tahe, quality control, ganon. Nagpapatraining kami, babae rin. So through the help also of the DTI, so yun is, nagtatap up kami kung mga women, nag-conduct kami ng mga trainings, so yung willing na matuto, so added income for the family. Per-piece workers kasi sila, so kung mas maraming nagawa nila, maraming so parang income. Tuwing mga bagyo, madalas kinukulang ng supply ng abaka, lalo na mula sa mga lugar tulad ng Catanduanes na nagdudulot ng pagkaantala ng produksyon. Dahil dito, napipilitan ng RCB na baguhin ang kanilang sourcing strategies upang matugunan ang kahinaan ng kabuhayan na nakadepende sa natural fibers, sa gitna ng hinaharap na epekto ng pagbabago ng klima. Sa kabila nito, nananatiling nakatuon si Rochelle sa paggamit ng lokal at sustainable na materyales na nagpapakita ng galing ng mga Bicolano. Abaka kasi is Bicol lang eh. And then the technique, yung technique na yun yung mga artisans, women artisans, yun ang gumagawa niyan. Tapos yung mga weaving technique, matagal ng pinipreserve namin yun. Yun yung isa namin sa gustong i-showcase. Yung technique na dito lang, na wala sa ibang country. Ang edge namin is quality ang products ng Philippines. Sa kabila ng paglago ng negosyo, malaking hamon ang pagkawala ng interes ng mga kabataan sa paghahabi. Yung sa weavers, kasi nga yung mostly ang mga workers namin ngayon, 'di ba, housewives, mga matatanda na. And then syempre, eventually yung mga yung mga younger generation. So parang hindi na nila masyadong interest doon. Yun yung challenge. So, para ma-preserve namin yung mga technique, so, kailangan meron kaming order para hindi sila mag-stop. Kasi pag na-stop yung technique na yon, walang orders. So, eventually, maghahanap sila ng ibang means. Para kay Rochelle, mahalagang mapanatili ang demand, hindi lamang para sa pagpapatuloy ng negosyo, kundi para mapreserba ang isang buhay na tradisyon. Ang 51 anyos na si Salve, taong 2006 pa nang magsimulang magtrabaho sa RCB. Naitaguyod niya raw ang pag-aaral ng kanyang mga anak dahil sa trabahong ito. Dakulaon po ako po, single parent na po ako kaya siguro dahil bako dahil nakakasuporta ako sa pang-ural da. Para naman sa 71 taong gulang na si Virginia, naging kasama na niya ang paghahabi sa mahigit 3 dekada sa RCB. Dakulaon nun ini madam nakabang, kung dahil ining hanap buhay na ini. Ang mga aki ko, dahil ako nakapaagum, dahil ako nakapaharong, dahil ako nakapagkatapos kan mga aki. Dahil sa hanap buhay na ini, nakakatabang man sa nakiagum ng mga ina. Ang mga kwentong ito ay nakahabi na sa bawat bag, basket at banig na lumalabas sa kanilang pagawaan.
Para kay Rochelle, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng export o paglahok sa mga international trade fair, kundi sa kung ilang pamilya ang kanilang natutulungan at nasusuportahan. Sa kasalukuyan, ang mga handicrafted na bag, placemat, basket, tray at sombrero ng RCB ay mabibili na sa mga sangay ng SM Kultura sa buong bansa. Nagsusupply din sila ng malalaking exporter sa Maynila at direktang nagpapadala ng produkto sa mga kliyente sa Japan, Vietnam, Indonesia, Dubai, Canada at Brazil. Hana Boragay para sa Bicol.ph